Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mo pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin, kung saan ang sabi po rito ay long-term holders not selling Bitcoin following peak at $73,000. Kaya yan, yung mga long-term holders daw po nitong si Bitcoin ay hindi na raw po sila nagbebenta ng kanilang Bitcoin. Yan ay pagkatapos po nung umangat itong si Bitcoin sa presyong $73,000. Kaya yan atin pong alamin ang paliwanag dito kung bakit ganito ang ipinapakita ngayon ng mga long-term holders dito kay Bitcoin. At pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, long-term Bitcoin holders remain bullish. Kaya yan, yung mga long-term holder ni Bitcoin ay nananatili pa rin po na bullish ang pananaw nila dito kay Bitcoin, kung saan ay ibig pong sabihin kung pag sinabi po nating bullish ay sa hinaharap ay makaka-recover din at aangat sa presyo itong si Bitcoin. Kasi sa ngayon po ay nakakaranas po siya ng pagbagsak. Yan, at yung pagbagsak po na ito ay ang pananaw po ng mga long-term holders ni Bitcoin ay isa lamang po itong correction. Yan, pero pagkatapos po ng correction na ito ay dito na po ulit magpapatuloy si Bitcoin para akyatin ang mas mataas nitong presyo. Kaya yan, nag-peak po kasi itong si Bitcoin sa presyong $73,000 sa mga nakaraan. At syempre kung magpapatuloy na po itong si Bitcoin sa kanyang pag-angat sa presyo ay lalampasan po niya ang kanyang peak price na ito na $73,000. Kaya yan po ang pananaw ng halos karamihan pong mga crypto analyst at maging ang lahat po ng mga long-term holders ni Bitcoin. CryptoQuant verified on-chain analyst Axel Adler Jr. in a post on X on May 11 shared a key on-chain metric indicating that long-term holders are not currently holding long-term holders are not currently selling their holdings. Ayan, medyo kulang po siya rito. Ayon po sa isang on-chain analyst ng CryptoQuant na siya po ay si Ginoong Axel Adler Jr. Nagbagi po siya ng kanyang pananaw dito sa pamamagitan ni X noong May 11, kung saan ay meron siyang ibinahagi dito ng mga na chart. Yan, na may mga metrics na nagpapakita po na yung mga long-term holders ni Bitcoin ay hindi po sila nagbebenta or wala po silang intensyon na magbenta ng kanilang Bitcoin. Bitcoin price has struggled to recover fully due to macroeconomic concerns such as Fed rate cut jitters. Kaya ayan na nga, kung tututukan po natin yung or kung titignan po natin yung chart ni Bitcoin, yan, panuorin na rin po ninyo yung aking technical analysis kay Bitcoin. Araw-araw po natin ginagawa yan. At kung makikita po natin yung chart ni Bitcoin ay nakakaranas po talaga siya ng struggle. Yan, sapagkat sa kasalukuyan ay bearish momentum po yung kanyang yung sitwasyon ng kanyang market ngayon. Kaya hirap po siyang makaangat. At ang sabi rito ay ang nagdudulot daw po rito ay mga macroeconomics concern. Yan, mga nakababahalang mga macroeconomic na mga pangyayari o kaganapan. At ang isa lamang po rito sa mga macroeconomic concerns na ito ay ang Fed rate cut. Yan, ito po ang chart na ibinahagi ni Ginoong Axel Adler Jr. Yan, na nagpapakita po na ang mga long-term holders ni Bitcoin ay wala po silang intensyon na magbenta ng kanilang Bitcoin. Ayan, yung kulay black po na ito ay yan po yung presyo. Ayan, yung dito po sa ating chart, yung kulay black na ito ay ito po yung presyo ni Bitcoin. Yung kulay orange naman po na ito ay ito po yung mga long-term holder supply. Ayan. At saka yung kulay yung dash line naman po ito na kulay violet ay mga long-term holder cost basis naman po ito. At ito naman yung kulay sky blue dito sa ibaba ay ito naman po yung nagpapakita sa spending binary indicator. Ayan, nakikita po natin na bagsak po yung kanyang
long-term holder spending binary indicator dito. Ayan, yung kanyang long-term holder supply na rin ay nandito sa ibaba. Ayan, bumagsak na rin. Ayan, ibig pong sabihin ay talagang konti po ang nagbebenta ngayon or nagsisell ng kanilang Bitcoin. Long-term holders spending binary indicator showed long-term holders sold 1.3 million Bitcoin when Bitcoin hit over $73,000. However, they are not currently selling their Bitcoin holdings anymore. Kaya yan, nung umangat daw po kasi sa presyo na $73,000 itong si Bitcoin, ay ayan, may nagbenta po ng 1.3 million na amount ng Bitcoin. Kaya yan, pero ngayon sa kasalukuyan ay wala na pong nagbebenta ng kanilang Bitcoin. Siyempre meron pa rin pong nagbebenta pero hindi po gaanong malaki. The smart money are looking to enter Bitcoin at the local bottom. Yan po yung dahilan. Mukhang yung mga Bitcoin holders natin ngayon, ayan, mga malalaking Bitcoin holders ay inaabangan po nila na sila ay muling pumasok or bumili sa mas mababang presyo ni Bitcoin. Inaabangan po nila yung local bottom or pinakamababang presyo sa kasalukuyan. Furthermore, he believes it is the perfect time for a deep correction to filter out the non-serious crypto investor. Kaya pa, dagdag pa ni Ginoong Axel Adler Jr. dito ay ito na raw yung tamang panahon or tamang oras or perfect time para kay Bitcoin na makaranas siya ng isang deep correction or mababang pagbagsak sa kanyang presyo bilang isang correction para matanggal daw yung mga hindi gaanong seryosong mga crypto investors. Kaya ayan, yan po ang tungkol dito sa mga long-term holders na kung bakit hindi po sila nagbebenta ng kanilang Bitcoin ngayon. Kaya ayan, patuloy po silang nag-hold sapagkat ang kanilang pananaw ay malapit na pong makarecover or makabangon itong si Bitcoin at muling magpapatuloy ito sa kanyang pag-angat sa presyo. Pero ngayon ay kasalukuyan po tayong nakakaranas ng correction. Ayan. At yung correction daw po na ito ay kailangan daw po kasi ang correction na ito para matanggal yung mga hindi seryosong crypto investor. At yan, kung pag natanggal na po yung mga hindi gaanong seryoso sa pag-i-invest or pag-hold ng kanilang Bitcoin, ay ayan, saka na dito makaka-recover itong si Bitcoin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.